At sa iba pang mainit na balita, ngayong araw walang Pilipinong naiulat na napinsala o nasugatan sa naganap na mga riot na mga nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Egyptian President na Hosni Mubarak. Ayon kay Foreign Affairs spokesman Ed Malaya, pinayuhan na ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt ang mga Pilipino na iwasan munang magtungo sa pinangyarihan ng mga pagpoprotesta. Sa kasalukuyan ay may hirap pa rin ang komunikasyon sa Egypt dahil down ang internet connection at linya ng telepono. Kaugnay nito, inatasan naman ni Pangulong Aquino ang Presidential Management Staff, Department of National Defense, Department of Labor and Employment at DFA na magpulong ngayong araw para gumawa ng mga rekomendasyon sa mga hakbang na dapat gawin sa sitwasyon ngayon sa Egypt. Samantala, sinabi naman ni Malaya na bumuo na rin ang Embahada ng Pilipinas sa Cairo ng isang Crisis Management Center. 24 oras na anya ang shift ng mga duty officers. Idinagdag pa ng DFA na wala pa naman sila nakikitang dahilan para magsagawan ng paglilikas sa mga Pinoy sa Egypt. Pero sakali anyang lumala ang sitwasyon ay handa naman ang DFA na ilikas sa mga maapektuhang Pinoy. Una rito, hinimok naman na Migrante Middle East Chapter Aquino Administration na ipadala si Special Envoy Roy Simato sa Egypt para siyang tumaya sa sitwasyon at mapangalagaan ang kaligtasan ng libo-libong Pilipinong nakabase sa naturang bansa. Batay sa datos ng DFA, may mahigit sa 6,500 mga Pilipino ang nasa Egypt at karamihan sa kanila ay nasa Cairo at Alexandria na kapwa na malayo sa pinangyarihan ng mga demonstrasyon. At Pangulong Aquino ay bumuo ang Department of Justice o DOJ ng PNP-NBI unit na tutugi sa mga taong nag-aasik ng bomb scare kasunod na nangyaring EDSA bus bombing noong Martes. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, isang terroristic act ang ginawa ng mga pranksters na tumatawag para lang ipanakot ang isang bantang pagpapasabog ng bomba. Kaugnay nito ay nagbabala si de Lima sa lahat ng gumagawa ng pananakot na may bomba sa isang lugar na posible anya makasuhan sila ng paglabag sa Human Security Act. So we are issuing this stern warning to all those persons, personalities, or groups who are behind. There's such a law, PD, a presidential decree, penalizing that. Yung mga yung mga false alarms, bomb scare, etc. And yun na nga, sa Human Security Act, initially they should be treated as a possible violation of the Human Security Act. At mga bus marshals, idineploy na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang detalye sa iBalita Report ni Crystalline Lagman. Inumpisahan na kahapon ng Metro Manila Police ang deployment ng bus marshals kasunod ng nangyaring Makati bus bombing. 140 pulis ang bus marshals contingent na ipinakalat ng Manila Police District. Sinamahan naman ng Net25 News team ang isang grupo ng bus marshals na galing sa Quezon City Police Station 10 sa pagsasagawa ng random inspection sa mga bus. Ano naman ito kaya? Okay po. Ayon kay PO1 Christopher Israel, kailangan nilang inspeksyonin ang laman ng mga bag ng mga pasahero para sa kaligtasan na rin ng mga biyahero. Pinapara namin yung mga aircon bus or ordinary bus. Tapos yung mga kasama ko, pumapasok kami sa loob para i-check yung mga bagay nila. Kung meron mga isolated na boxes or bags yung kami nakikita, tinatanong namin kung kanino yun o saan galing yun. At isa na rin yung sa mga suspicious looking persons. Sa oras na may makita ang mga bus marshals na deadly weapons sa kanilang pag-iinspeksyon ay kukumpiskahin nila ito at iimbestigahan ang pasaherong may dala nito. Nakadeploy ang unang shift ng mga bus marshals mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at ang second shift naman ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ang pagpapakalat ng mga bus marshals ang isa sa mga hakbang na ipinatupad ng Philippine National Police sa layuning mapigilang maulit pa ang nangyaring bus bombing sa EDSA noong Martes. Para sa iBalita Weekend Report, ako si Crystalline Lagman. At samantala, balikan natin mga kasama, ito pong issue naman sa sinasabing anomalya sa pondo ng militar na kung saan nabunyag sa isinagawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee.
Nasa linya natin ang telepono si Senate President Juan Ponce Enrile. Senator, magandang hapon po. Magandang gabi sa iyo, Eddie. Magandang gabi po sa inyo lahat. Apo, magandang gabi po, Senator. At dito po sa isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagbunyag ho itong si retired Lieutenant Colonel George Rabusa na mga sinasabing di umano'y anomalya sa AFP at dito ho nabunyag yung pabaon system. Traditional ho ito, Senator. So ito ho ba? Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa yung tradisyon na yan sapagkat ako'y 17 taon sa Department of National Defense. Wala naman dyan sa panahon namin. Apo. So, kailan po kayo ito nagsimula? Ha? Kailan po kayo ito nagsimula? Sa panahon lang ni General Reyes? Hindi ko alam. Baka lumitaw yan pagkatapos ng EDSA Revolution. Hindi ko alam. Pero nung nandun ako sa Department of Defense, wala yan eh. Opo. So, Kasi Senator... ako, apat lang yung Chief of Staff na kasama ko eh. Magsimula nung nagtrabaho ko sa Defense Department. Si Manuel Yan, si Romeo Espino, si Ver, at saka si General Ramos. Opo. So, dito po ay hanggang saan po ang lawak na gagawing investigasyon? Dahil sa may mga panawagan din na isama rin yung mga binabanggit ho ng mga pangalan sina General Villanueva at General Simato. Well, hindi ko maalaman kung ano ang gagawin ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasa chairman yan eh, kung gaano kalawak ang ganyang gagawin na investigasyon. Opo. Sa ginawa hong testimonya at pagbubunyag ho ni Colonel Rabusa, kayo po bilang isang magaling na abogado, ito ho ba'y tatayo kaya agad dito po sa ang kaso sa korte o sa ombudsman sa Sandigan Bayan para madiin ito ho mga isinasangkot tulad ho ni General Angie Reyes? Palagay ko may basihan eh, sapagkat maliban dun sa verbal testimony ni George Rabusa, ni Colonel George Rabusa, mayroong mga dokumento na ibinigay niya kay Senator Jingo Estrada na nagko-corroborate sa kanya yon. Kaya medyo malakas yung binitawan niya na salita. Opo, may mga aligasyon kasi na parang may personalan daw dito po sa nangyaring investigasyon dahil sa, eto po, siyempre si Senator Estrada ay parang gumaganti di umano dito po kay General Angie Reyes. Malamang baka merong personal animosity si Jinggoy, pero hindi naman yan dahil merong personal na motibo hindi totoo yung pangyayari, ano? Kailangan objective ang analysis sa ebidensya. Opo. So matibay ho ito mga alegasyong ito ni Colonel Rabusa? Palagay ko, pag yan ay presenta sa hukom, medyo delikado yung tatamaan. Okay, Senator Enrile, magandang gabi po. Salamat po sa inyong oras. Salamat, Eli. Salamat sa iyo. At sa aming pagbabalik, tututukan natin ang aksidente sa Eaton Residences sa Makati City. At mamaya rin ay tutulungan tayo ni Attorney Benjo Santos Benavides ng Department of Labor and Employment NCR Office para sagutin yung mga tanong ho kung gaano kaligtas ang mga obrero sa lugar na kanilang trabaho, ano ang mga karapatan ng isang manggagawa at ano ho ang pananagutan ng mga employers sa kanilang mga trabahador.